Praise God. Good morning po sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, kung meron mang isa siguro sa mga pinakaayaw nating maranasan ay yung mahihirap na sitwasyon sa ating buhay. Sino po rito, aminado, nakaranas na ng hindi kagandahang mga araw sa buhay niya? Alam niyo po, again, maraming tao, pansinin niyo, dahil doon sa baon na baon sa utang, ang pakiramdam niya, hirap nang maniwala na makakaahon pa sa kahirapan. Totoo ba yan? May mga tao dahil doon sa hirap ng pinagdaraanan, dahil doon sa grabing sakit, parang hirap nang maniwala na gagaling pa. At may mga tao dahil doon sa lalim ng pinagawayan nilang mag-asawa, sa grabing sitwasyon ng kanilang marriage, parang hirap nang maniwala na maayos pa pamilya niya. Kasi nga bilang tao sa aminin natin at hindi, madalas nadadala tayo ng mga masasakit na nangyayari sa ating buhay. Totoo ba yun? At the same time, bilang tao sa aminin natin at hindi, madalas nadadala tayo ng mga pangit na nangyayari sa atin. At bilang tao, aminin natin o hindi, madalas nadadala tayo doon sa mga ayaw sana natin na maranasan natin sa ating buhay. Sino po aminado? Kung pamimiliin ka, ayaw mo namang magkaroon ka ng utang, ayaw mo namang kapusing ka sa buhay, pero bakit nangyayari yon? Totoo ba yan? Minsan, kung pamimiliin ka, ayaw mo namang makaramdam ka ng sakit o ang kahit na sino sa miyembro ng pamilya mo, pero bakit pinapayagan nyo ng Diyos? And at the same time, kung pamimiliin tayo, ayaw naman natin na magkaroon ng magulong pamilya, pero bakit pinayagan nyo ng Diyos? Alam niyo po, again, those are some realities in life na para sa atin o para sa marami, yun yung mga pangit na sandali sa buhay natin eh. At ito po ang totoo. Pag humaharap tayo doon sa mga sitwasyon na yun ng ating buhay, iba't iba yung nagiging reaksyon natin eh. Pag humaharap tayo doon sa mga sitwasyon ng ating buhay na parang hindi natin alam kung makakaahon pa tayo doon sa kahirapan, sa kakapusan, pag humaharap tayo doon sa sitwasyon ng ating buhay, na grabe ang sakit na pinagdaraanan natin ng ating mahal sa buhay, pag humaharap tayo doon sa mga sitwasyon na parang hindi na magiging maayos ang ating pamilya, pakiramdam natin, eto na yung mga pinakapangit o pinakamahihirap na sandali ng ating buhay. At lahat ng tao o maraming mga tao, iba't iba yung kanilang nagiging reaction pagdating doon sa ganung sitwasyon ng kanilang buhay. Alam niyo po, pansinin nyo, when the days that we have seems to be bad, we react differently. Now the question is, ano ba mga karaniwang response ng tao sa mga araw na tingin niya, ito yung mga bad days sa buhay niya. Alam niyo po, unang-unang reaction ng maraming mga tao, naiinip kung kailan ito matatapos. Sino po aminado? Nung mamroblema ka sa pera, inip na inip ka kung kailan ito matatapos. Sino po aminado? Nung mamroblema ka sa pera, nung magkaroon ka ng matinding problema sa finances, inip na inip ka kung kailan ba matatapos yung problema mo na yon. At sino po aminado? Nung mamroblema ka sa iyong katawan, magkaroon ka ng sakit o ang mahal mo sa buhay, inip na inip ka kung kailan ba siya gagaling. At sino po aminado? Nung magka-problema kayo sa pamilya, kayong mag-asawa, inip na inip ka kung kailan ba matatapos tong problema niyong mag-asawa. Kasi nga ito ang totoo. Bawat sandali na punong-puno ka ng bayarin, punong-puno ka ng maniningil, wala kang pambayad, anhin mo na lang parang gusto mong maglaho. Napansin niyo yun? Pagka nandoon ka sa sitwasyon na yun ng buhay mo, yung alam mo na ang dami mong kailangan bayaran pero wala kang pambayad, at alam mo parating na yung mga maniningil mo, anin mo na lang yung maglaho ka sa mundo eh. Ito po ang totoo. Sa bawat sandali na hirap ka sa sakit o ang mahal mo sa buhay, pakiramdam mo unti-unti kang ginugupo ng buhay. At ito po ang totoo. Sa bawat sandali na magulo ang pagsasama niyong mag-asawa, nagkakahiwalay kayo, madalas na magkalayo kayo, bawat minuto nun, minuto ng pagdurusa. Kaya nga hindi nakapagtataka na mainip ang isang tao pag nandoon sa tingin niya, bad days ng buhay niya. Kasi nga, hindi madali ang mabaon sa utang. Hindi madali ang kinakapos sa buhay. Hindi madali ang magkasakit
At hindi madali ang magulo ang pagsasama. Lahat ng sitwasyon na yun sa ating buhay, pag nandoon tayo, inip na inip tayo kung kailan ba siya matatapos. At ikalawang reaksyon ng maraming mga tao, nagagalit kahit nangyari ito sa kanya pa. Totoo ba may mga tao nung mabaon sa utang, nung mabaon sa kahirapan, hindi maiwasang makaramdam ng galit dahil sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit siya pa ang nabaon sa utang? Bakit siya pa namumroblema sa pera? Totoo ba may mga tao nung magkasakit siya o ang isa sa kanyang mga mahal sa buhay, hindi maiwasang magalit? Kasi nga, sa dinami-dami ng tao sa buhay o sa mundo, bakit siya pa yung nagkasakit? At totoo ba, may mga tao, nung magka-problema sa marriage, hindi maiwasang makaramdam ng galit dahil sa dinami-dami ng mag-asawa sa mundo, bakit sila pa yung may problema sa pamilya? Sometimes, hindi natin maiwasang makaramdam ng ganong emotion kasi nga, nagsisikap ka naman, lumalabang ka naman sa buhay, lumalabang ka naman ng parehas, pero bakit pinababayaan ng Diyos nakapusing ka o mabaon pa sa utang? But one thing I have realized sa buhay, hindi ko mo nagsisikap ka. Hindi ko mo lumalabang ka ng parehas. Hindi ka na magkakautang o hindi ka nakakapusing sa buhay. Sometimes, hindi natin maiwasang makaramdam ng ganong emotion kasi nga, nag-iingat ka naman sa katawan mo, hindi ka naman nagbibisyo, pero bakit pinayagan ng Diyos na magkasakit ka? Again, I also realized na sa buhay kahit pala maingat ka, hindi ibig sabihin nun, hindi ka na magkakasakit. Totoo po ba yan? And sometimes, minsan hindi natin maiwasang makaramdam ng ganong emotion kasi nga, naging tapat ka naman, nagmahal ka lang naman. But one thing, or one of the saddest realization in life, hindi lahat ng nagmahal ng totoo, sinuklian ng totoo. And another reaction ng maraming mga tao sa gitna ng mga bad days sa kanyang buhay, nauubos ang pag-asa. Hindi lang naiinip, hindi lang nakakaramdam ng galit, may mga tao nauubusan ng pag-asa. Totoo ba? May mga tao dahil doon sa pagkakabaon sa utang, dahil doon sa matagal na kahirapan, unti-unti nauubos na pag-asa pang guminhawa. At totoo ba? May mga tao dahil doon sa pagkakasakit ng grabe, unti-unti nauubusan ng pag-asa na gumaling pa. At totoo ba? May mga tao dahil doon sa grabing pinagdaraanan sa kanilang marriage, sa kanilang relasyon, unti-unti nauubusan na ng pag-asang mabubuo pa pamilya niya. What does it mean? Ito po ang totoo. Sa ayot sa gusto mo, lahat ng grabing problema sa pera, potensyal na ubusin lahat ng pag-asa mo sa buhay mo. Pag nandoon ka na sa point ng buhay mo na hindi mo alam kung saan ka kukuha ng panggastos, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad doon sa mga dapat mong bayarin para sa mga anak mo, sa pamilya mo, parang unti-unti uubusin ito pag-asa mo. Pag ang isang tao nandoon sa sitwasyon na parang sinabihan na ng doktor. By the way, itong pong ating reference verse for this morning, ang ating pong key text, or dito po sa 2 Kings chapter 21 to 6, ito yung kwento kung saan si Hezekiah, sinabihan siya ni Propeta Isaiah, sabi sa kanya, mamamatay ka na. Alam niyo po, again, pag nandoon tayo sa sitwasyon ng ating buhay na parang hindi mo alam kung gagaling ka pa o ang isa sa mga mahal mo sa buhay, potensyal na maubos ang pag-asa mo sa buhay. Pag nandoon ka sa sitwasyon ng buhay mo na parang ang gulo-gulo ng pamilya mo, ng pagsasama nyo, potensyal na pwedeng maubos ang pag-asa mo sa buhay. What does it mean? Again, kaya nga doon sa mga panahon na you are at the bad days, tingin mo, siguraduhin mo kung ano yung una mong papayagang maubos. Yung problema mo ba sa pera o yung pag-asa sa puso mo? Sa panahong tingin mo, you are at the bad days in your journey, siguraduhin mo kung ano yung una mong papayagang maubos. Yung problema mo ba sa sakit mo o yung pag-asa sa puso mo? At sa panahon ang tingin mo, you are at the bad days in your journey, siguraduhin mo kung ano yung una mong papayagang maubos. Yung problema mo ba sa marriage mo o yung pag-asa sa puso mo. At higit sa lahat,
Sa panahong tila hindi kagandahan ang araw sa journey mo, dapat alam mo kung ano yung dapat mong maging response. Sino po naniniwala? Importante na tama ang maging response natin doon sa mga panahon na parang hindi kagandahan ang pangyayari sa ating buhay. Alam niyo po, unang-una na dapat response natin sa mga panahon na tingin natin hindi kagandahan ang mga nangyayari sa ating buhay. Do not be tempted to question God. Ang sabi doon sa Isaiah 55 verses 8 to 9, sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganun din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. Sino po aminado? Nung dumating yung araw na walang-wala ka na, ang dami mong maniningil, hindi mo maiwasang matanong ang Diyos. Sino po aminado? Nung dumating kaya doon sa araw na nalaman mo may malubhakang sakit, hindi mo maiwasang matanong ang Diyos. At sino po aminado? Nung dumating ka doon sa point ng buhay mo, yung araw na iniwang ka ng asawa mo, hindi mo maiwasang matanong ang Diyos. Ang problema lang minsan, may mga nagtatanong sa Diyos, hindi para malaman ang sagot. Sometimes, people raise their question not for an answer, but for validity or validation. Na para bang mali ang Diyos sa pinayagan sa kabuhayan niya. Minsan nagtatanong tayo hindi para malaman ang sagot, kung hindi parang gusto nating questionin, bakit pinayagan ng Diyos? May problema ka sa pera. Bakit may problema ka sa kalusugan mo? Bakit may problema ka sa pamilya mo? Sometimes, nagtatanong tayo hindi para tumanggap ng sagot, kung hindi para questionin kung bakit pinayagan ng Diyos yung mga sitwasyon na meron tayo sa ating buhay. Now, we're in fact, hindi tayo dapat na questionin ang Diyos. Bakit? Una, we can only understand part of God's thought. Alam niyo po, sa ayaw at sa gusto mo, sa aminin mo at sa hindi naman talaga natin kayang arukin ang isipan ng Diyos. Totoo po ba yun? Gaya nung sinabi dito sa ating binasa sa Isaiah, ibang-iba ang isipan ng Diyos, ibang-iba ang pamamaraan ng Diyos. Alam niyo po, madalas, iba sa akala mo yung totoong plano ng Diyos eh. At sino naniniwala? Madalas, iba doon sa nakikita mo sa sitwasyon mo, yung nakikita ng Diyos sa sitwasyon mo. What's the point? Maaaring ang nakikita mo lang, baong ka sa utang, wala kang pangbayad, but beyond your financial struggle, merong mas magandang dahilan ng Diyos. Bakit niya pinapayagan yon ngayon sa buhay mo? Maaaring ang nakikita mo lang, grabe yung sakit mo o ng mahal mo sa buhay, but beyond that painful sickness, merong mas magandang dahilan ng Diyos. Bakit niya pinayagan yon? At maaari ang nakikita mo lang, grabing problema sa marriage mo, pero beyond that brokenness, merong mas magandang dahilan ng Diyos. Bakit yan ang sitwasyon mo ngayon? Anong tinuturo nito? Maniwala ka, lahat ng pinayagan ng Diyos sa buhay mo, lalo na masakit na karanasan, may kabuluhan. Maniwala ka, lahat ng pinayagan ng Diyos sa buhay mo, lalo na masakit na karanasan, merong pakinabang. At maniwala ka, lahat ng pinayagan ng Diyos sa buhay mo, lalo na masakit na karanasan, meron siyang bunga. Lahat ng nararanasan mong parang gusto mong tanungin ang Diyos sa kabuhayan mo, sa marriage mo, sa kalusugan mo, lahat yan pinayagan ng Diyos na merong pakinabang, merong bunga, at merong kabutihan na maaaring hindi mo pa nakikita ngayon.
But later on, ipapakita ng Diyos sa iyo. Ikalawa, even when we do not know, what important is still we believe. Alam niyo po, bakit hindi natin dapat kine-question ang Diyos sa mga pinapayagan sa buhay natin? Una, again, we only understand part of God's thought. Hindi natin talaga mauunawa ang lubos ang kabuuan ng mga plano, ng mga gusto ng Diyos sa buhay natin. And at the same time, again, although hindi natin nauunawaan yung mga pinapayagan ng Diyos, ang importante, naniniwala tayo sa magandang plano ng Diyos. Minsan, mas kailangan mo munang paniwalaan kaysa intindihin ang dahilan ng Diyos. Totoo po ba yun? Minsan, mas kailangan mo munang paniwalaan yung dahilan kaysa intindihin mo bakit siya pinayagan ng Diyos. Totoo ba minsan, mas kailangan mo munang paniwalaan kaysa intindihin mga pinapayagan ng Diyos sa buhay mo. At totoo ba, minsan, mas kailangan mo munang paniwalaan kaysa intindihin yung season ng Diyos sa buhay mo. Bakit ito ang nangyayari ngayon sa buhay mo? Sa point, ang Diyos, hindi mo laging maintindihan, pero pwede mong laging paniwalaan. Iyon yung reality ng buhay. Hindi mo pwedeng maintindihan lagi ang Diyos pero pwede mo siyang laging paniwalaan. Ang paraan ng Diyos, hindi mo laging maintindihan, pero paraan lang ng Diyos ang pwedeng maka-amaze sa iyo. At ang season ng Diyos, hindi mo laging maintindihan, pero season lang ng Diyos ang perfectly fit sa lahat ng panahon ng buhay mo. Kahit pa ang tingin mo, parang ang sakit-sakit naman ng pinapayagan ng Diyos sa buhay ko. Anong tinuturo nito? Gaya ng sinasabi ng Panginoon dito sa John chapter 20:29, ang sabi niya, "Blessed are those who have not seen and have believed." Sabi ng Panginoon, mapalad daw yung mga tao na bagamat hindi nakikita, pero pinaniniwalaan nila. Kaya nga mapalad ka, kung sa gitna ng problema mo sa pera, ang nakikita mo, hindi lang yung problema mo sa pera, kung hindi yung himalang kayang gawin ng Diyos sa kabuhayan mo. Mapalad ka kung sa gitna ng grabing sakit mo o ng mahal mo sa buhay, ang nakikita mo, hindi lang yung grabing sakit mo o ng mahal mo sa buhay, kung hindi yung kayang gawing himala ng Diyos dun sa sakit mo. At mapalad ka kung sa gitna ng problema mo sa marriage mo, hindi lang yung problema mo sa marriage mo ang nakikita mo, kung hindi yung kayang gawing himala ng Diyos dyan sa marriage mo. Alam niyo po, again, sometimes, hindi mo naman kailangang intindihin kaagad. Ang kailangan mo muna, paniwalaan ang kayang gawin ng Diyos sa sitwasyon mo. So, another reaction na dapat meron tayo sa gitna ng tila hindi kagandahang mga sitwasyon sa buhay natin, do not be tempted to ignore your part. Sabi doon sa Galatians chapter 6:4-5, dapat suriin ng bawat isa ang ginagawa niya. At kung mabuti ang ginagawa niya, magalak siya. Pero huwag niyang ikukumpara ang sarili niya sa iba dahil may pananagutan ang bawat isa sa kanyang ginagawa. Anong ibig sabihin nito? Totoo ba? Hindi mo naman talaga pwedeng itanggi na sa bawat pangyayari sa buhay mo, may ambag ka. Totoo mo ba yan? Hindi mo pwedeng itanggi yun. Sa mabuti o sa masamang pangyayari sa buhay mo, may ambag ka. Sa tagumpay o sa bigong pangyayari sa buhay mo, tsak may ambag ka. At ito ang totoo, the more we ignore our part in our bad days, mas malaki ang chance na mas tumagal siya. The more we ignore our part in our bad days, mas malaki ang chance na maapektuhan ka. And the more we ignore our part in our bad days,
mas malaki ang chance na mas mamiss mo yung learning part nito. What does it mean? Sometimes, our bad days are a result of our action or lack of actions. Ano ibig sabihin nito? Sino po naniniwala? Minsan kaya ka namumroblema sa pera dahil may ginawa ka na hindi mo naman dapat gawin. Totoo po ba yan? Sino aminado? Minsan, kaya ka namumroblema sa pera kasi meron kang ginawa na hindi mo naman dapat gawin. Nangutang ka nang hindi mo naman dapat inutang. Gumastos ka nang hindi mo naman dapat ginastos. Sometimes, kaya tayo nandoon sa sitwasyon na yun ng ating buhay kasi nga, meron tayong ginawa na hindi natin dapat ginawa. On the other hand, minsan, kaya ka namumroblema sa pera dahil may hindi ka nagginawa o may hindi ka ginawa na dapat ginawa mo. Na yung bang binibigyan ka ng chance ng Panginoon para magkaroon ng financial freedom, binibigyan ka ng chance ng Diyos para magkaroon ka ng financial breakthrough, pero hindi mo ginawa. Sino po naniniwala? Minsan kaya ka naman may sakit dahil may ginawa ka na hindi mo dapat ginawa. Totoo po ba yan? Yung mga sobrang mag-abuso sa katawan, napansin nyo? Akala na hindi magkakasakit. Alam niyo po, may mga tao, kaya nandoon sa sitwasyon ng kanilang buhay na yon, may mga bagay na ginawa na hindi dapat ginawa. And at the same time, kaya ka naman may sakit, meron kang ginawa o hindi dapat na ginawa, pero ginawa mo rin. Alam niyo po, sino naniniwala? Minsan, kaya tayo nandoon sa sitwasyon ng ating buhay. Meron tayong mga aksyon na dapat hindi natin ginagawa. At meron tayong dapat na ginawang aksyon, pero hindi natin ginawa. Maging sa ating relasyon, kasi ninyo, wala namang relasyong nasira nang walang bahagi ang dalawang tao. Kaya ka may problema sa relasyon mo, sa marriage mo, kasi may ginawa ka na hindi mo naman dapat ginawa sa marriage mo. And at the same time, on the other hand, kaya ka may problema sa relasyon mo, sa marriage mo, kasi nga, yung dapat mong gawin, hindi mo ginawa sa marriage mo. Anong pinapakita nito? Lahat ng nangyayari sa ating buhay, hindi mo pwedeng itanggi. May bahagi ka. Sa mga kagandahan at hindi kagandahang pangyayari sa buhay mo, meron kang part dito. Ikalawa, the more we ignore our part, the more the probability of cycle of bad days. Sino po naniniwala? Hanggat kinakaila mo na may part ka talaga, bakit baong ka sa utang, kapos ka, isang araw, hindi ka paganap na nakakaahon, may utang ka na naman. Kapos ka na naman. Totoo ba yun? Yung mga pilit na tinatanggi, yung mga pagkakamali niya, bakit nangyari yon? Alam nyo, ang laki ng chance, ng probability na maging cycle lang yung pangit na sitwasyon sa buhay mo. Hanggat pilit mong tinatanggi yung part mo, ang laki ng chance na ito ay magpaulit-ulit lang sa journey mo. Hanggat pilit mong tinatanggi yung part mo, bakit may sakit ka, bakit may sakit ang isang mahal sa buhay mo, magiging cycle lang yon. At hanggat pilit mong tinatanggi yung part mo, bakit may problema sa marriage mo, sa pamilya mo, magpapaulit-ulit lang yung problema na yon sa pamilya mo. Alam niyo po, anong pinapakita nito? Ito po ang totoo. Every time you denied your mistakes, you denied yourself the benefit of learning from your mistakes. Every time, tandaan niyo po, you denied your mistakes, you denied for yourself the benefits of maturing from your mistakes. And every time you denied your mistakes, you denied for yourself the benefit of delivering from your mistakes. Lahat ng sandali na dinidenied mo, kinakaila mo, yung mga pagkakamali mo, yung mga part mo, bakit nandoon ka sa sitwasyon na yon,
dinidenied mo din sa sarili mo yung pagkakataon na matuto ka, yung pagkakataon na kung saan mag-benefits ka doon sa iyong pagkakamali, yung pagkakataon na mag-mature ka, at yung pagkakataon na makaalis ka doon sa sitwasyon na yon ng buhay mo. So another reaction that we should have doon sa mga hindi kagandahang pangyayari sa ating buhay, do not be tempted to complain when bad things happen. Sabi doon sa Ecclesiastes chapter 5 verse 19, binibigyan ng Diyos ang bawat tao ng mga pag-aari at kayamanan. Hinahayaan niya, pakinabangan nila ang mga ito para matanggap nila ang para sa kanila at magpakasaya sila sa pinaghirapan nila. Ito ang regalo ng Diyos sa kanila. Totoo ba may mga tao, sa panahon na baon sa utang, kapos na kapos, hindi mapigilang magreklamo. Totoo po ba yan? Sino aminado? Napuno ng reklamo nung nando doon sa sitwasyon na yan. Nung magkasakit, punong-puno ng reklamo sa Diyos. Nung magkaroon ng problema sa marriage, sa kanyang pamilya, punong-puno ng reklamo sa Diyos. But sino po naniniwala? Hindi mo naman pwedeng i-fix sa isang pangyayari ang buhay ng tao. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Hindi pwedeng ang buhay ay puro tagumpay lang at hindi rin naman pwedeng puro bigo lang. At sino po naniniwala? Hindi pwedeng ang buhay ay puro saya lang or puro lungkot lang. What does it mean? Una, sa buhay, may araw talaga na hindi kagandahan eh. Totoo po ba yan? Kaya habang may araw na maayos, i-enjoy mo ang panahon na yon. Totoo ba sa buhay may araw talagang masasaktan ka? Sino po rito nasaktan na sa buhay? At totoo ba sa buhay may araw talagang mabibigo ka? What's the point? Habang wala yung kasakitan, i-enjoy mo buhay. Habang wala yung kahirapan, i-enjoy mo yung buhay. Kung may kasaganaang ibinibigay ang Diyos sa iyo ngayon, i-enjoy mo yung binubuhos na pagpapala ng Diyos sa iyo. Huwag namang ang dami-dami mo ng pera, hindi mo pa mailabas yung asawa mo. Sino rito sa mga nanay, mga asawang babae, gustong-gusto nilalabas ng asawa niya? Huwag naman yung ang dami-dami mo ng pera, hindi mo pa mapaispa yung asawa mo. Sino rito yung gusto niya ipaispa ng asawa niya? Alam niyo po, pag may pera ka, hayaan mong i-enjoy yung perang binibigay ng Diyos sa iyo. Hayaan mong i-enjoy ng asawa mo yung pagpapala na binibigay sa iyo ng Panginoon. Sino naniniwala? Kaya ka naman pagpapalain ng Diyos para maging pagpapala ka sa asawa mo. Totoo ba yan? Kaya ka pagpapalain ng Diyos kasi gusto ng Diyos maging pagpapala ka dun sa tao na pinakamalapit sa iyo. Alam niyo po, habang merong binubuhos na pagpapala ang Diyos sa buhay mo, i-enjoy mo yung pagpapala na yan. Huwag naman ang dami-dami mo nang pera, hindi mo pa ma-enjoy at ng pamilya mo yung perang binibigay ng Diyos sa iyo. Tandaan nyo, ang pera kahit gaano karami, hindi mo madadala sa langit. Tandaan nyo po yon. Kaya kailangan, habang pwede nyo pang i-enjoy yung mga blessings na yan, i-enjoy ninyo kasama asawa, kasama pamilya, i-enjoy yung mga binubuhos na pagpapala ng Panginoon. So kung binigyan ka ng Diyos o binibigyan ka ng Diyos ng kalakasan, wala kang sakit, i-enjoy ninyong mag-asawa ang buhay. Mag-travel kayo, mamasyal kayo hanggat gusto nyo. Hanggat kaya nyo. Huwag yung kung kailan uugod-ugod na kayo, saka pa kayo magyayayang mag-travel or mag-joyride. Wala nang joy doon. Pagka mahina na kayo at saka nyo pipilitin pa na mamasyal ng mamasyal. Hanggat kayang mag-enjoy, walang sakit, malakas ang katawan, i-enjoy ang pagkakataon na pwedeng i-enjoy. Huwag kung kailan, again, hindi na makabangon, saka pa kayo magpipilit na i-enjoy ang buhay. No.
hindi nyo na may enjoy ang buhay pag nandoon na kayo sa sitwasyon na yon ng buhay. Tandaan nyo po, humuhupa ang sigla ng katawan ng tao. By choice or by nature, hihina ka. At kung binibigyan kayo ng Diyos ng maayos na marriage, i-enjoy mo yung marriage na yan. Huwag laging mag-isip ng pwedeng pagkagalitan inyong mag-asawa. Sino po rito yung asawa mo walang inisip kundi yung pwede niyong pagkagalitan? Yung hindi pa kayo nagkakabati, nag-iisip na uli ng pwede niyong pagkagalitan. Nag-iisip uli sa'yo ng pwedeng ikagalit sa'yo. Alam niyo po, huwag laging mag-isip ng pwedeng ikasira ng araw niyo. Tandaan niyo, ang marriage, tandaan niyo po ang marriage hanggang dito lang sa lupa. Pagdating sa langit, wala ka namang asawa doon. Lahat tayo ikakasal sa Panginoong Jesus. Kaya dito lang sa lupa, yung marriage na meron ka sa isang tao, i-enjoy mo na yon. Huwag laging mag-isip ng pagkakagalit ninyo. Pansinin ninyo. Kasi nga, any moment, bad days may come into your ways. Pwedeng isang araw, yung masasayang sandali, yung araw na saganang-sagana ka, pwedeng maputol yun eh. Totoo po ba yun? Pwedeng yung araw na malakas ka, pwedeng maputol yun eh. At yung pwedeng yung araw na masayang-masaya kayong mag-asawa, pwedeng maputol yun eh. Again, pansinin nyo itong si Hezekiah dito sa 2 King chapter 20 verses 1 to 6. Ang sabi doon, ng mga araw na yon, nagkasakit si Hezekiah at malapit nang mamatay. Si Propeta Isaiah na anak ni Amos ay pumaroon sa kanya at sinabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay na at hindi ka na mabubuhay. Verse 2, ang sabi doon, nang magkagayon, iniharap ni Hezekiah ang kanyang mukha sa dingding at nanalangin sa Panginoon na sinasabi, alalahanin mo ngayon, O Panginoon, idinadalangin ko sa iyo kung paanong ako'y lumakad sa harapan mo sa katapatan at ng buong puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Hezekiah ay umiyak ng mapait. Verse 4, ang sabi doon, at bago nakalabas si Isaiah sa gitnang bulwagan, dumating ang salita ng Panginoon sa kanya na sinasabi, bumalik ka, sabihin mo kay Hezekiah na pinuno ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ni David na iyong ninuno, narinig ko ang iyong panalangin, nakita ko ang iyong mga luha, paggagalingin kita. Sa ikatlong araw ay aakyat ka sa bahay ng Panginoon. Ito ang pinakamatindi. Bago umalis si Isaiah, ang sabi pa niya, dadagdagan ko ng 15 taon ang iyong buhay. Ililigtas ko ikaw at ang lungsod sa iyong kamay na hari ng Assyria at ang aking ipagtatanggol ang lungsod na ito alang-alang sa akin na lingkod na si David. Ano pinapakita rito? Sa tingin nyo, ano kaya yung mensahe ng buhay nitong si Hezekiah? Yung answered prayer sa kanya ng Panginoon. Alam niyo po, unang-una, habang may panahon at pagkakataon, maglingkod ka sa Diyos at sa kapwa mo ng maayos. Sino po naniniwala? Lahat ng mabuting gagawin mo sa Diyos, maaalala ng Diyos. Totoo po ba yun? Lahat ng mabuting gagawin mo sa Diyos at maging sa kapwa mo, maaalala yun ng Diyos. Alam niyo po, kahit yung pinakasimple, kahit yung pinakamaliit na ginawa mo sa Diyos at sa kapwa mo, hindi makakalimutan yun ng Diyos. What does it mean? Una, always give reason to God to turn your bad days into a day of miracle. Sino po naniniwala? Yung araw ng kakapusan mo, kayang gawin ng Diyos na araw ng mahimalang kasaganaan sa buhay mo.
At sino po naniniwala yung araw ng kasakitan mo, kayang gawin ng Diyos na araw ng mahimalang pagpapagaling ng Diyos? At sino po naniniwala yung araw ng kaguluhan sa relasyon mo, kayang gawin ng Diyos na araw ng mahimalang pag-aayos sa pamilya mo? Maniwala ka, hindi lang kayang pagalingin ng Diyos ang kabuhayan mo, kaya ka pa niyang pasaganain beyond doon sa kaya mong isipin. Maniwala ka, hindi lang kayang pagalingin ng Diyos ang sakit mo, kaya pa niyang dagdagan ng maraming taon ang buhay mo. Pansinin niyo, ang sabi ng Panginoon doon sa unang verse, yung message na tinanggap ni Hezekiah, mamamatay na siya. Pero doon sa verse 6, ang sabi doon, dadagdagan ng Diyos ng 15 taon pa yung kanyang buhay. Alam niyo po, again, hindi lang kayang pagalingin ng Diyos ang kabuhayan mo, ang sakit mo. Hindi lang kayang pagalingin ng Diyos ang marriage mo, kaya pa niyang dagdagan ng maraming taon na magkasama kayo at masaya kayo. Bigyan mo lang ng dahilan ng Diyos to turn your bad days into your days of miracles. Alam niyo po, lagi natin bibigyan ng dahilan ng Diyos to turn our bad days into our days of miracle. Habang may panahon, maglingkod sa Diyos at sa kapwa ng maayos. Habang may pagkakataon, maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Si Hezekiah, ang nakitang dahilan doon ng Diyos, ang sabi doon, yung kanyang matapat na paglilingkod sa Diyos at sa kapwa niya. Ikalawa, sa panahon ng iyong pagsubok, huwag kang mag-atubli na sabihin sa Diyos kung paano ka naging tapat sa Kanya. Sino po naniniwala? Sa panahon na matinding kakapusan mo, maging totoo ka. Mas maging totoo ka sa sasabihin mo sa Diyos. Totoo po ba yun? Kung meron mang gustong makita ang Diyos at marinig sa iyo, doon sa panahon na matindi ang pinagdaraanan mo, sa kabuhayan man yan, sa kasakitan man yan, sa iyong relasyon man yan, ang gusto ng Diyos, mas maging totoo ka sa sasabihin mo sa Kanya. Pansinin niyo si Hezekiah, nang sabihin sa kanya ni Propeta Isaiah na hindi na magtatagal ang buhay niya, nagalit ba siya? Nagtanong ba siya? Nagreklamo ba siya sa Diyos? No. Ang sabi niya, alalahanin mo ngayon, O Panginoon, idinadalangin ko sa iyo kung papaano ako'y lumakad sa harapan mo sa katapatan at buong puso gumawa ng mabuti sa iyong paningin. Ano pinapakita nito? Sinumbatan ba? O sinusumbatan ba ni Hezekiah ang Panginoon? No. Pinapakita lang nito na si Hezekiah sa panahon na matinding pagsubok sa buhay niya, kaya niyang sabihin sa Diyos ang laman ng puso niya. Sino po rito? Kaya niyang sabihin sa Diyos ang laman ng puso niya. Ipinapakita lang nito kung gaano kalapit ang puso ni Hezekiah sa Panginoon. Pero ang pinakamatindi rito, sa lahat ng ipinapakita rito, na ang Diyos, God answer our prayers in a miraculous way. What's the point? Sa gitna ng matinding kakapusan mo, pwedeng magpadala ang Diyos ng himala para iahong ka sa kakapusan. At nakikita yon ng Diyos. Sa gitna ng matinding karamdaman mo, pwedeng magpadala ang Diyos ng himala, ng kagalingan mula sa langit para iahong ka at ibangon ka sa karamdaman mo. At sa gitna ng matinding problema sa pamilya mo, kayang magpadala ng Diyos ng himala mula sa langit para ayusin ang pamilya mo na unti-unting nasisira. And finally, yung message na pinakita rito sa pamamagitan ng buhay ni Isaiah sa pagsagot ng Diyos sa kanyang panalangin, sa paglapit mo sa Panginoon,
huwag kang matakot na humingi ng imposible at maniwala na kaya itong ibigay ng Panginoon. Sino rito? Kaya niyang humingi ng imposible sa Panginoon. Alam niyo po, pansinin niyo, ang sabi ng Panginoon kay Propeta Isaiah, bumalik ka at sabihin mo kay Hezekiah na pinuno ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ni David na iyong ninuno, narinig ko ang iyong panalangin, nakita ko ang iyong mga luha, paghagalingin kita sa 3 araw ay aakyat ka sa bahay ng Panginoon. Dadagdagan ko ng 15 taon ang iyong buhay. Ano pinapakita rito? Huwag ka lang hihingi ng pambayad mo sa utang sa Diyos. Dahil bukod sa pambayad sa utang, kaya kang bigyan ng kasaganaan ng Diyos. Sino po naniniwala? Hindi lang pambayad sa utang kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Kaya kang bigyan ng Diyos ng kasaganaan. Yung buhay ni Hezekiah ay isang patunay na beyond doon sa pwede mong hingin sa Diyos, kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Huwag ka lang hihingi na pagalingin ka ng Diyos dahil bukod sa kagalingan, kayang dagdagan ng Diyos ng maraming taon ang buhay mo. Sino rito gusto niya dagdagan ng Diyos ng maraming taon ang kanyang buhay? Para sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Walang imposible at hindi mahirap sa Diyos na gawin yung bagay na yon. At huwag ka lang hihingi na magkabalikan kayong mag-asawa. Dahil bukod sa pag-aayos nyo, kayang pasayahin pa ng gusto ng Diyos ang pamilya mo. Do not fear to pray for impossibilities. Do not fear to pray for miracle. For the God that we have is a God of impossibilities and a God of miracle. So church, maniwala ka. God can turn your bad days in finances into your day of financial freedom. Maniwala ka. Sa oras na ito, yung kakapusan sa buhay mo, sa pamilya mo, kayang palitan ng Diyos ng araw ng himala ng kasaganaan. Maniwala ka, God can turn your bad days in health into your days of miracle healing. Maniwala ka, sa oras na ito, yung imposibleng pagaling na sinasabi ng doktor sa iyo, maniwala ka, pwede ngayong oras na ito, dumadaloy ang himala ng pagpapagaling ng Diyos sa iyo. Nasa saang lugar ka ba sa oras na ito? Maniwala ka, kaya kang daluyan ng himala ng pagpapagaling ng Diyos. At maniwala ka, God can turn your bad days in your marriage into a day of restoration. Sa oras na ito, maniwala ka, may ginagawang himala ang Diyos sa pamilya mo. So church, this is not an ordinary day or Sunday. This is a day that you may experience God's miracle in your life. Hindi siya ordinaryong Sunday. Maniwala ka. Hindi rin nagkataon na naririto ka, naririnig mo yung mensaheng ito. Gaya ng sinabi ng Panginoon, my thoughts is not your thought. Iba yung isipan ng Diyos, iba yung paraan ng Diyos. Yung akala mo, hindi ka na makakaahon sa kahirapan, sa pagkakautang, hindi ka lang pala iaahon ng Diyos. Pasasaganain ka pa ng Diyos. Yung akala mo, hindi ka nagagaling, hindi ka lang pala pagagalingin ng Diyos.
dadagdagan pa pala ng Diyos ang buhay mo. At yung akala mo, hindi na kayo gagaling mag-asawa, magkakaayos, bubuuin pa pala ng Diyos ang pamilya mo. Maniwala ka. This is the day of your miracle na itinakda ng Diyos. Gaya kay Hezekiah, ito rin yung gustong sabihin sa iyo ng Diyos. Dadagdagan ng Diyos ang taon ng kasaganaan sa buhay mo. Maniwala ka, dadagdagan ng Diyos ng taon ang kalakasan sa buhay mo at dadagdagan ng Diyos ang masasayang araw sa pamilya mo.